So yun mga ka-J-Vlog, another phone review na naman tayo, and this time, na-review na natin ito ng 2024 which is sa Oppo A3X. So nag-decide ako i-review to dahil ang daming views ng review unboxing natin ng 2024. So magbibigay ako ng refresh review dito sa smartphone na to na na-try natin ng few weeks bago natin na-dispose. Pag mga review unit natin kasi ganun, after review, binibenta natin. Kaya kung gusto nyo, meron pa available dito mga smartphone, mag-PM lang kayo sa aking Facebook page kung gusto nyo bumili ng mga review units ko. So yun, yung Oppo A3X ay na-release yan last year na merong SRP na 4GB 64 is 5,499 and yung 4GB 128 is 6,999 or almost 7,000 pesos. So kung makikita nyo, when it comes sa 4GB 128 niya, hindi po perfect yung RAM niya sa kanyang presyo na 7,000 pesos. Pero ngayon sa Shopee, yung, let's see, yung ano niya, yung 4GB 128 ay 4,349 na lang. So bumaba naman yung price niya. And then yung 4GB 128 is 5,649. So nag-below 6,000 pesos na yung Oppo A3X dito sa Shopee mga J-Vlog. Pero binigay ko pa rin yung SRP neto, baka yan pa rin yung presyo niya sa mall, hindi natin alam. So ang daming views netong Oppo A3X natin, kaya nag-decide ako i-review ulit ito ngayong 2025 para magkaroon kayo ng refresh when it comes to the smartphone na to, kung sulit ba siyang i-purchase ngayong 2025, lalo na may mga lumabas pang mga budget smartphone today. At since early 2025 pa naman, wala pang ganong lumabas na mga budget smartphone. Usually, ang lumabas is mga mid-range ngayon, di ba? Noong January, meron tayong Honor, meron tayong Xiaomi, meron tayong Poco. When it comes sa entry or budget, bibihira pa lang at wala pang ginagawang ingay si Tecno tsaka si Infinix. So stay tuned lang about sa mga smartphones na yan dahil i-review rin natin yan pag meron silang mga labas sa mga budget smartphone. Ngayon nag-decide ako i-review yung mga still available pa sa market na mga smartphone na refresh review natin ngayon 2025. At kung interested nga kayo mag-purchase ng Oppo A3X, ilalagay ko po yung link niya sa description box mga ka-J-Vlog, i-check nyo na. Next, so gusto ko muna i-share sa inyo yung mga okay na specs itong smartphone na to. Next, mamaya yung mga cons niya or yung hindi ko na gusto ang specs niya sa kanyang presyo. So sa mga specs na okay naman sa kanya, unang-una sa display. Yung display sa kanyang price ngayon, ayan sabi ko sa inyo, pag bumabagay na yung price doon sa specs, okay na or sulit na rin siya i-purchase. So, meron siya 90Hz screen refresh rate sa 4 Plus and 5 Plus, okay na okay yan. I think yan na rin ang pinaka-minimum natin na pwede ma-purchase when it comes sa ganyan refresh rate. HD Plus 720p siya, so sa below 6,000, again, okay pa yan or considerable yan. So, maganda nga binabaan na ni Oppo yung presyo nito sa almost 7,000 pesos sa below 6,000 pesos na lang mga J-Vlog. At yung kanyang screen size is all goods, malaki rin naman at of course punch hole display siya. Next sa kanyang chipset, so si chipset niya Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset na 4G to. So sa mga consumers na naghanap ng Snapdragon na smartphone, ito may ma-offer si Oppo. Usually kasi makikita natin mga 4G na ngayon na karamihan is mga tawag dito, mga MediaTek and Unisoc. Iilan lang yung meron mga Qualcomm Snapdragon, and usually yung mga ibang consumers mas prefer talaga yung Snapdragon chipset. Na ito si Oppo A3X ay may mo-offer. So when it comes sa gaming naman ito, syempre nag-game test rin natin sa Oppo A3X, and lahat naman ng mga modern games today ay na-handle niya naman. Nakakalaro naman tayo sa smartphone na to like ML, COD, Firelight 84. Okay naman yung performance siya, pero quick reminder lang, hindi po to solid gaming phone ha. Pwede siya for casual games like yung mga ML ngayon, mga very moderate lang yung graphics. Pero yung mga mabibigat like Genshin, yung mga iba pang games like Diablo Immortal, siguro makakalaro kayo dito pero in lowest settings, tapos may mga frame drops ay from time to time. So ganyan naman yung Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. May nakikita ko sa mga comment section na super satisfied naman sila sa Oppo A3X sila when it comes sa performance. Yes, okay rin naman, hindi naman siya mabagal. Dahil nitry ko nga ito ng 2 weeks. Nagna-navigate ako, hindi naman siya slow opening ng apps. Pag nagna-navigate tayo through social media, hindi naman siya nag-stutter. So, when it comes sa casual things, yung 6S Gen 1 ay okay naman din na chipset yan, mga J-Vlog. Lalo na sa kanyang presyo na 4,000 to 5,000 pesos ngayon, mas bumabagay na yung chipset niya sa kanyang presyo today. Again, yung presyo na to is online price. Iba pa rin po ang presyo niyan sa mall, baka SRP po ang mabili nyo. Kaya para meron kayo idea na mas mura sa online, para dyan kayo magpa-purchase. At kung interesting nga kayo, meron po tayong link niya sa description box. Next sa camera, so dual rear camera system siya, 8 megapixel. When it comes sa camera, okay naman na mapoproduce ang Oppo A3X, hindi naman siya malabo.
Very, ano naman siya, very satisfied naman ako sa camera performance sa kanyang presyo. Yung 5 megapixel ng front, hindi nyo, to be honest, hindi mo makakalain 5 megapixel ng front-facing camera nito. Malinaw din naman ang camera nito si Oppo A3X. Next mga ka-J-Vlog sa speakers, when it comes sa speakers, single speaker siya. So ito yung isang con netong smartphone na to, single speaker siya. Pero, yun nga, compare mo sa mga, di ba, sa mga kalaban niya, na dual tier speakers. So, isang con neto is single speaker, pero may ginawa namang adjustment dyan si Oppo. Hanggang 300% volume siya. Pero again, yung 300% volume niya parang, nakukulangan. Pag single talaga na malakas, parang kulang talaga sa bass. Nahanap mo talaga pag stereo, maganda yung bass quality, di ba? So, yun lang naman, single siya. Hindi naman siya tunog lata, literally. Pero mapapansin nyo talaga na hindi ganun kaganda pag single speaker tas sobrang lakas. Mas maganda pa rin malakas tapos dual tier speakers para balance po yung bass quality. Next mga ka-J-Vlog sa battery, maganda na yung battery niya pa rin, 5,100 mAh and 45 watt fast charging. So again, ito si Oppo ang isa sa mga smartphone brands na nag-offer ng mataas sa charging rate sa ganitong presyo. Usually, ang ino-offer ng ganitong presyo na smartphone isa sa 18 watts, 15 watts. Dito level up si Oppo, 45 watts. So sa presyo niya na 7,000 is sulit yan, yung ganyang yung fast charging rate. Mas pinamura mo pa ngayon, below 6,000 pesos, yan din yung isang magiging advantage ng Oppo A3X sa mga ibang competitors niya. So yun mga ka-J-Vlog, for me, yung mga magandang features so far ng Oppo A3X. Ngayon 2025, okay naman yung mga specs na ma-offer niya. When it comes sa cons niya, yun nga, napansin ko yung single speaker, yung dual camera system niya, yung isang camera kasi nun is useless to be honest useless yun. So, sana ginawa na lang nilang ultra-wide or macro lens yun. To be honest, yun lang yung napansin kong cons nitong smartphone na to when it comes sa specs niya. Kasi maganda nga ngayon 2025, bumagsak nga yung presyo niya. Kumbaga yung specs na ma-offer niya, bumabagay na sa kanyang presyo. Siguro isa pang con dito yung RAM. When it comes sa top of the line, 4GB 128. So, sa 5K kasi, medyo, okay, minimum na 4GB RAM. Pero kailangan nila mag-step up kasi usually iba 6GB ang minimum sa ganitong presyo. Usually yung 4GB of RAM sa 4 Plus talaga na smartphone or below 5,000 pesos. So sa mga 5 Plus pataas, usually 6GB na in-offer. Pero may makikita pa rin tayong 4GB. Pero yon, when it comes sa kanya SRP na 7K, hindi po bagay yung 4GB of RAM. Kaya natin siya ni-review ngayon, medyo bumabagay na yung specs niya sa kanyang presyo today. So yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo ngayon 2025 bumili pa rin ng Oppo A3X. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question kung sulit bang i-purchase itong Oppo A3X ngayong 2025. So the quick answer dyan is yes. Dahil sobrang mura na lang netong smartphone na to. Again, nag-price drop siya compare sa kanyang presyo na 7K. Makukuha niya na to ng 5.6 or 5.5 sa Shopee, yung kanyang pinakamataas sa storage. For 64GB sa 4 Plus, minsan 4.2 pa nga sa Shopee. Sobrang sulit na rin naman yan mga ka-J-Vlog. Okay rin naman yung specs niya, lalo na bumaba yung presyo niya. Medyo bumabagay na mga ka-J-Vlog. So, mas affordable na yung Oppo A3X ngayon compare last year. Kaya ito na siguro yung time nyo bumili, mas magiging sulit pa yung perang pambibili nyo. Biruin mo sa 5,000 pesos, meron ka ng smartphone na merong Qualcomm Snapdragon chipset, okay rin naman yung camera performance, maganda rin naman yung display niya kahit papano, and of course yung kanya napakatuloy na charging rate. So kung interested kayo sa Oppo A3X, ayan mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link niya sa description box, i-click nyo na yan, add to cart nyo na, dahil napakamura na lang na itong smartphone na to ngayong 2025.